Pupunta tayo ngayon sa Judy's Farm, isang Filipino-owned farmers market na pwede ka doon mag-pick sa mismong farm nila ng mga sarili mong mga gulay. So nandito siya sa Markham, located sa halos border na ng Durham, which is Pickering, sa side na yon. And nandito tayo sa Markham na side. Medyo malayo kung magbabas ka. Malayo from Toronto itself. So ngayon nandito tayo sa Judy's Tropical Garden, isang Filipino-owned na farm. Located siya sa Markham. So sabi sa website, marami kang gulay na pwedeng makita dito. Maghanap tayo ng mga gulay na parang pang pinakbit natin mamaya. Sarili nating ipipick yon. At ngayon, hindi ko pa alam yung proseso. First time ko dito, kaya, tingnan natin. It's a learning experience. This is a learning experience for both of us. It's the first time we're vlogging. Ang pinakbet, ano ba, may squash, merong, pwede ka maglagay ng sili, sitaw, eggplant, pwede rin, tsaka yung bitter melon. Anong tawag yung bitter melon? Ampalaya. So, silipin na natin kung ano yung mga nandito. Madali lang rin mahanap pala yung mga vegetables kasi pagpasok mo pa lang, meron na mga arrows papunta. And yung mga arrows na yon, ililid kayo sa mga tanim na mga vegetables na pwede mong puntahan mismo. Ito, nakaano na siya. Hindi rin ako marunong eh. Actually, first time lang ako nagluto nung pandemic. So, kung sablay man yung makuha kong vegetable o hindi. So, as a beginner, di ko rin alam eh kung ano yung ipipick. So, parang, I think okay na to. Okay na to. Squash na to. So, para makamove on na tayo. Kasi medyo marami. Nung tinitignan ko to, medyo marami siyang spots. And malaki nga yung farm. I think squash okay na to. Kasi hindi naman malaki yung pamilya namin kaya. So ang unique kasi dito sa farm na to, meron silang mga gulay na pang tropical lang. Mahirap yun sa Canadian climate, di ba? Kasi malamig dito. Pero kaya nga lang to for seasonal. Seasonal lang sila nagbubukas. Nagbubukas sila usually August, tapos magsasarado na ng like September, mga ganun. Parang may maliit ka lang na time na pwede kang pumunta dito para mag-pick ng vegetables. So nandito tayo ngayon sa okra. First time ko nakakita ng okra na plant na ganyan. Ang nakita ko rin sa mga pumupunta dito na pwede nyong tandaan pagpunta nyo is nagdadala na sila ng gunting. Which is hindi namin napaghandaan para mas madali yung pag-pick. Lalo na sa mga vegetables na ganito. Hindi ko alam kung nahihiram ba yun sa harap or may mga sarili silang mga dala. So magkakatabi lang sila. So sili, tapos nandun yung okra, tapos nandun yung talong. So, pwede mo na nga makuha lahat eh. Ang medyo downside lang pag halimbawa nahuli kayo is pipapakyawin na ng mga, ng mga nauna sa inyo. Yung mga malalaki, yung mga magagandang vegetables. Parang yung isa namin nakita doon kanina, parang buong plastic ng talong. Parang nakita ko, ang gaganda pa ng mga talong na yun. Kinuha na niya lahat. Pero, that comes with the game. So, meron tayo squash, okra, ampalaya,
tsaka eggplant, so sitaw. And yun yung section ng sitaw. Tara. Maganda rin ma-experience nyo is yung straight to farm. Farm to parang diretso sa mga bahay nyo. Kasi nakikita ko na ngayon medyo okay yung panahon. Diba? Pero pag pupunta kayo dito tapos medyo mainit, kailangan nyo mag-sunscreen kasi parang nakababad kayo sa araw buong, buong time. And siguraduhin nyo, comfortable din yung isusuot yung sapatos para go around kayo na mas maigi. So marami pa siyang section, pero yung iba parang sinasarado muna. I think siguro ang ginawa nila portion by portion. Meron ditong field 1, field 2, field 3. Tapos parang pare-parehas din yung mga tanim nila. Kaya binubuksan lang nila is a certain field at a time. So kulang tayo ng kamatis. Well, pati mga garlic, mga ganun. Pero tatry ko na kung nandun siya sa market mismo. Pwede naman kayo pumunta dito sa may market bago kayo mag-exit. So dito kompleto na, na-pick na. And pipiliin nyo na lang. So mas marami siyang variety. Tsaka mas makakatipid kayo ng time, I guess. So sa market, bumili na rin ako ng kamatis, tas sitaw kasi nga ayoko nang pumunta ng deep doon and upo. So we're here for the experience. Your okra is quite big. Yeah. Inabot ng mga halos $15. Tapos yun nga, na-school din ako since first time ko, wag mo palang ipipick yung okra. Diba? Sabi ng babae doon, kasi malaki yung kinuha ko. So sabi niya, hindi pa pala edible yon. Rookie mistake. Pero napakagandang experience. Feeling ko, dadalhin ko dito yung mga parents ko tsaka yung family ko para lang ma-experience nila yung farm, yung maglalakad ka tapos magpipick ka ng sarili mong vegetables. And maganda kasi kababayan din natin at mas madali silang kausap. As a first timer, marami kang matututunan and napakaganda kasi, into nature ka tapos ikaw mismo ang kumukuha ng mga sarili mong pagkain. So mas healthy, mas fresh, mas organic ang experience. So punta na kayo dito.